Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Ito ay kwento ng isang zombie na hindi kinakatakutan ng tao kahit ang isang aso. Ngunit sa kabaligtaran, may isang bagay na espesyal sa zombie na iyon na ginagawang lahat ng tao ay gustong makagat. Ngayon, ano ang espesyal sa zombie na iyon na binabayaran ng lahat siya ng pera? Sa simula ng kwento, may isang batang lalaki. Siya ay lumabas sa isang lagusan na itinayo sa ilalim ng lupa. Samantala, ang ilang siyentipiko ay naghahanda ng isang bagay na labag sa batas para sa paggamot ng diabetes. Ngunit hindi magawa ng maayos ang kanilang eksperimento, at dahil sa mga side effect ng mga gamot na iyon, nagsimulang maging zombie ang mga tao. Nagiging zombie na rin ang batang ito. Ang zombie na ito ay bumangon at nagsimulang pumunta sa isang lugar. Sa kabilang banda, may mag-asawang nagmamaneho sa kalsada, ngunit ang isang tao ay naglagay ng mga bitag sa lupa sa daan. Dahil sa mga iyon, natanggal ang gulong ng kanyang sasakyan. Kailangan nilang ayusin ang sasakyan. Pagkatapos, ang parehong tao na naglagay ng mga bitag sa lupa ay pumunta dito kasama ang kanyang truck, nagpapanggap na tinutulungan sila. Dahil hindi alam ng mag-asawa ang tungkol dito, hinayaan nila siyang kunin at dalhin sa gas istasyon. June ang pangalan niya. Siya ang nagpapatakbo ng gasolinahan na ito kasama ang kanyang buntis na asawang si Namjo. Matapos ayusin ang sasakyan, ang mag-asawa ay magkasamang gumagawa ng kanilang mamahaling bayarin. Nang tumanggi ang lalaki na bigyan sila ng pera, lumabas sa bodega ang kapatid ni June na si Hegul. May pala sa kanyang mga kamay. Kapag lumabas siya kasama nito, tinanong siya ni June na pinatay mo ba siya? Sa paggawa nito, ang mag-asawa ay nagsimulang mag-isip na nakapatay sila ng isang customer na tumangging magbayad sa kanila, kaya agad nilang binigay ang pera. Ang asawa ni June ay nag-iinat ng pera sa isang safe. Namjo, na nangongolekta ng pera para sa ilang negosyo, ay nagsasabi sa kanyang asawa na kung siya ay kahit na hinawakan niya ang perang ito, babulgingin niya ang kamay niya. Ang kanyang asawa ay tumitingin sa pera na iyon na may sakam na mga mata. Sinabi niya na ngayon ay natamaan nila ang isang maswerteng palayok. Hindi bababa sa ngayon, dapat tayong kumain ng karne. Dumating sa baryong ito ang binata na naging zombie. Gusto rin niyang kumain ng karne. Dalawang babae ang inatake niya, ngunit hindi man lang niya ito mahawakan, at madali siyang naiwasan ng mga babae. Sila ay isipin na gustong yakapin sila ng kakaibang binata na ito. Pagkatapos, may mga batang lumapit at binato siya. Pinagtatawanan siya ng mga ito. Sa tingin nila ito ay isang ligaw na teenager na naging masyadong mataas. Sumunod siya sa kanila, ngunit hindi niya mahuli ang mga batang iyon. Ngayon ay isang aso ang naglalakad sa harap niya. Sinusundan niya ang aso, ngunit ang aso ay nagsimulang manghuli sa kanya sa halip. Mga taong nakaupo sa daan. Tingnan mo itong kakaiba panuuri. Pagkatapos nito, isang grupo ng matatandang lalaki ang pinapakitang naglalaro ng baraha. Isa sa kanila ay Mandok, tatay ni June. Biglang pumasok ang isang lalaki. Sinabi niya sa lahat na ang kanyang nasirang hardin ay naitanim na muli, at ngayon ay ikakasal na siya. Nang makita ito, lahat ng matatanda ay pumunta sa lalaking iyon para tanungin siya kung paano nakamit niyang muli ang pagiging bata. Habang ang lahat ay okupado, ang Mandok ay nagnanakaw ng kanilang pera mula sa laro. Bigla silang nakarinig ng ilang ingay mula sa loob ng washroom. Pagpasok nila sa loob to take a look, the same zombie ang nagtatago dito. Nahanap ni Mandok na nagtatago ito sa banyo, ngunit ang tumalon sa kanya ang zombie at kinagat siya. Tumatakbo palabas ang zombie, samantalang ang dalaga mula sa bodega ay naglalakad sa kalsada. Tumakbo ang zombie patungo sa kanya, ngunit ang babae ay kalmado hanggang sa malapit na ang zombie. Ang batang babae ay may perpektong pagkakataon na sipain ng zombie sa mga bola at huminto ito. Pagkatapos, nakita sila ng aso kanina. Patakbo itong sumunod sa kanilang dalawa. Ang zombie at ang babae magsimulang tumakbo, ang parehong mga tao na nakaupo sa gilid ng kalsada ay saksi sa kanilang tumatakbo na parang baliw. Kasabay nito, lumitaw ang isa pang lalaki na may dalang portfolio. Siya ay lalaki, kapatid ng babae yun kabilang din sa pamilya. Nagsimulang tumakbo ang magkapatid ngayon dahil hinahabol sila ng zombie. Nadapa ang dalaga at bumagsak sa lupa. Aabutan siya ng zombie, ngunit lumitaw si June sa kanyang truck at aksidenteng nasagasaan ang zombie na lumilipad sa hangin. Ang zombie ay nagtatapos sa isang bangin. Malungkot si June dahil wala siyang ideya na nakatamaan siya ng zombie. Naniniwala siyang nataman niya ang isang normal na tao. Tumingin silang tatlo sa field, at nakita nilang nakatayo na ang zombie. Paano posible na ang isang tao ay nakatayo pa rin? Malamang, ayos lang ang zombie na ito, at nagsimula na siyang tumakbo palayo. Umuwi ang tatlong magkakapatid sa kanilang bahay. May ilang sandali sila upang muling magsama-sama sa kapayapaan. Gayunpaman, isang ambulansya ang dumating sa kanilang bahay sa lalong madaling panahon at pinapasok si Mandok.
May benda siya sa ulo dahil inatake siya ng isang binata. Pumasok si Mandok sa kanyang trailer bahay. Ilang sandali pa ay tinitigan niya ang mga larawang inilagay niya sa dingding. Pangarap niyang makapunta sa Hawaii at pag-inom ng mga cocktail kasama ang ilang tropikal na batang babae. Samantala, ang zombie ay naging pag-alagala sa bayan. Siya ngayon ay nagtatapos malapit sa gasolinahan ng pamilya. Ang anak na babae ay pumasok sa loob ng kamalig. Nadatnan niya ang zombie na kumakain doon. Nagising din si Mandok. Hinawakan niya ang pala upang atakihin ng zombie dahil kinikilala niyang ito ang binata na umatake sa kanya kaninang umaga. Si Mandok ay nahihirapang harapin siya, ngunit pagkatapos ay lumitaw si June at naghatid ng isang flying kick sa zombie. Ang zombie ay nauwi sa pagiging nakapin sa pader, na impaled sa pamamagitan ng isang piraso ng kahoy. Ang pamilya ay hindi tiyak kung ano ang dapat nilang gawin ngayon, ngunit lahat sila ay nagulat nang makita na ang zombie ay gumagalaw. Hindi lamang ito gumagalaw, ngunit ito ay tila ganap na maayos. Ang pamilya ay tumatakbo sa labas ng kamalig. Nilock nila ang zombie sa loob, binibili ang kanilang sarili ng ilang oras upang isipin kung ano ang dapat nilang gawin. Kumuha sila ng isang telepono. Panoorin nila sa internet na may ibang tao na nakagat ng mga zombie tulad ng sa kanila mayroon sa kamalig. Ang bagay ay, ang mga taong iyon ay nagiging mga zombie din. Ngayon naman Doc ay naging kinagat ng bata, naniniwala silang magiging zombie din ito tulad niya. Ang kanyang pamilya ay lumipat ng ilang mga paa ang layo sa kanya. Sa pag-iisip na ang kanyang ama ay magiging zombie, napunta si Nam Joshua na may dalang kawali. Inilipat nila siya sa kanyang kama sa trailer house. Pagkatapos ay tinatakan nila ang mga pinto kaya siya hindi makalabas ng mag-isa. Kinaumagahan, pinag-iisipan ng pamilya kung ano ang mangyayari sa ama. Nagre-research si Min. Sinasabi niya sa kanila na ang mga tao ay dumaan sa iba't ibang yugto kung kailan nagsisimula silang mag-transform sa mga zombie. Ang ilan sa mga yugtong iyon ay kinabibilangan ng paglalaway at panginginig hindi mapigilan. Habang nilalarawan ni Min ang prosesong ito sa pamilya, nagsimula ring maranasan ni Mandok ang mga sintomas na iyon. Hindi nagtagal, tumayo si Mandok. Nakahanap siya ng paraan para makaalis sa trailer. Ang paraan na iyon ay ang pagtakas sa isang hatch sa bubong. Habang pinag-uusapan pa ng pamilya ang bagay na ito, si Mandok ay malinaw na naglalakad sa loob ng bahay. Nakaupo siya sa mesa kasama ang kanyang anak na babae. Lahat nakatingin sa kanya ay medyo kakaiba dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari o kung ano ang maaaring iniisip niya. Gusto lang kumain ng almusal ni Mandok, ngunit inatake siya ni Min sa pamamagitan ng pagbasag ng baso sa kanyang ulo at pagkatapos ay sinimulan siyang suntukin. Sinimulang itaboy ni June si Min dahil naniniwala siya sa ginawa nito sa kanya nagkamali si tatay. Samantala, bumalik ang batang babae sa kamalig at nagawang itali ang zombie sa isang kahoy na poste. Sa kabilang banda, nagsisimula siyang makaramdam ng kaakibat sa zombie at gusto niya tulungan ang batang lalaki. Sa panimula, binibigyan niya siya ng repolyo, at mukhang nagustuhan ito ng zombie. Para naman kay Mandok, binisita na niya ang mga dati niyang kaibigan sa club nila. Siya ay kumukuha ng sandali sa kanyang sarili sa loob ng banyo. Nakakagulat siya sa nakikita niya. Ang kanyang mga bahagi ng katawan ay kumikilos na parang kinikilos nung siya ay pinata. Paano nangyari yun? Habang pinag-iisipan niya yun, ang mga kasama niyang naglalaro ng card nagkukumpulan sa likod niya. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Mandok ay isang young adult na lalaki sa halip na maging isang matandang lalaki. Nagsisimula silang magtanong sa kanya tungkol dito, ngunit walang ideya si Mandok kung ano ang pinag-uusapan. Kapag dinala nila siya sa labas, nakikita niya ang sarili niyang refleksyon sa salamin at napagtanto niya bata na naman siya. Bumalik si Mandok sa kamalig sa pinakamagandang kalagayan ng kanyang buhay. Naglalakad siya malapit sa zombie. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang panagutan ang kanyang pagiging bata muli. Nagsisimula siyang sumayaw sa tuwa. Pinagmamasdan siya ng kanyang dalawang anak mula sa bintana. Akala nila may virus nagsimulang kumalat sa katawan ng kanilang ama. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Mandok ang isa sa kanyang matandang mga kaibigan. Gusto ng matanda na magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Nakiusap siya kay Mandok na gawin siya bata ulit. Gusto niyang magpakasal sa isang batang asawa. Nakakuha ng ideya si Mandok. Kaya niyang kolektahin ang pera para makapunta sa Hawaii. Si Min ay lihim na nakikinig sa kanila, at siya ay nakaisip ng isang ideya. Kinaumagahan, binisita ni Mandok ang lahat ng kanyang matatandang kaibigan. Sumama na silang lahat isang bungkus ng pera sa kanilang mga kamay, na humihiling sa kanya na paputiin silang muli. Nagpasya ang Mandok na ilagay ang kanyang plano sa pagkilos. Dinadala niya ang mga matatandang lalaki sa kamalig upang makagat ng zombie. Gayunpaman, ang zombie ay wala kahit saan. Samantala, pinaalis ni Min ang trap.
Siya dinadala ang zombie sa kanya upang ibenta siya at kumita ng pera para sa kanyang sarili. Pero malapit na siya pinigilan ng pulis. Nagbibiro siya sa kanila, ngunit biglang natuklasan iyon ng isa sa kanila dinukot ni Min ang zombie. Siyempre, naniniwala ang mga pulis na ito ay isang normal na bata. Dinala silang dalawa sa police station. Sinubukan ni Min na sabihin sa kanila na isa itong zombie, pero parang isang normal na tao sa kanila. Iniisip ng hepe ng pulisya na pinagtatawanan lang niya ang mga ito. Sinusubukan niyang matalo siya, ngunit dumating doon si Mandok kasama ang kanyang buong pamilya. Sinabi niya sa mga pulis na kanya ang mga lalaking ito ay kanyang mga anak. Ayaw niyang mawala ang zombie dahil isa itong tunay na asset na maaaring kumita sa kanya. Matapos kumbonsihin ng pulisya, dinala ng batang babae ang zombie. Nang gabing iyon, sinabi ni Mandok lahat na ang zombie na ito ay maaaring gawing bata muli ang mga tao, at ngayon ay pupunta siya sa Hawaii. Sa kabilang banda, wala sa mood ang zombie na kumain muli ng repolyo, ngunit inalok ito ng batang babae siya na may twist. Ngayong gabi, binuhusan niya ng ketchup ang repolyo para magdagdag ng lasa dito. Still, may kulang. Nakita ng Gal na may nabali ang ngipin ng zombie. Sinasabi niya sa lahat ang tungkol dito. Natapos ang pangarap ni Itay na makapunta sa Hawaii bago pa man ito magsimula. Akala nila walang ngipin ng zombie ngayon, kaya paano pa siya makakagat ng kahit sino. Bigla, nakakuha ng ideya si Mandok. Natagpuan niya ang mga duplicate ng ngipin at itinapon ito sa bibig ng zombie. Pagkatapos, tinawagan ni Mandok ang lahat ng dati niyang kaibigan. Nagkukumahog sila sa gasolinahan na parang mga bubuyog. Nagbukas ng butas ang pamilya sa kamali. Ang mga matatandang lalaki ay dapat na ipasok ang kanilang mga kamay dito. Kakagatin sila ng zombie tapos hihilahin sila pabalik. Nais ng isa sa mga matandang lalaki na mauna, at pinasok niya ang kanyang kamay sa butas. Hindi maintindihan ng zombie na dapat niyang kagatin ito, ngunit binuhusan ng babae ng ketchup ang kamay at natanggap na ngayon ng zombie ang mensahe. Kinagat niya ang matanda, at pagkatapos ay hinayla siya pabalik ni Mandok. Pagkatapos makita ito, ang mga matatandang lalaki ay hindi gustong makagat ng zombie. Nagsisimula silang pumunta mula roon, ngunit ang pinakamatandang tao sa nayon gusto pang makagat. Nang makita ito, bumalik ang lahat ng matatandang lalaki. Ito ay tumatagal ng buong gabi hanggang lahat ng matatanda ay nakagat ng zombie. Sa madaling araw, inilalagay ni Namjo ang lahat ng pera sa kanyang safe. Pinagmasdan itong mabuti ni Mandok. Sino ba naman ang hindi mahilig sa pera? Sa paligid ng bayan, ang lahat ng matatandang lalaki ay muling nabuhay at sila ay nagdiriwang. Ngunit pabalik sa gasolinahan, napagtanto ni Namjo na ang kanyang pera ay ninakaw. Ang tanging bagay mahahanap niya sa safe ang isang card postal mula sa Hawaii. Malamang nagagawin ni Mandok ang mga pangarap ay natutupad sa lahat ng pera. Sabay pasok ni Min sa kamali. Dinukot niya ang zombie. Muli niya itong inilagay sa truck upang magamit para sa kanyang sariling kapakanan. Gayunpaman, naisip na ni Namjo ang kanyang plano. Pinigilan niya ito bago pa siya makalayo. Kumalat ang salita sa paligid ng bayan, at ngayon lahat ay gustong maging bata. Samantala, pinasok na ng dalaga ang zombie isang patlang na puno ng repolyo. Ang zombie ay hindi maaaring maging mas masaya. Nagsisimula siyang tumakbo at kumain. Ang dalaga ay napapadikit sa kanya. Nagsisimula na silang dalawa sa paglalaro. Sa isang punto, may romantic moment pa sila nang aksidenteng nahulog sa kanya ang zombie. Ngunit ito ay sinira ni June ng flying kick. Kapag bumalik ang pamilya sa gasolinahan, isang grupo ng mga tao ang dumating para sa kanila. Akala nila ay sasalakayin sila ng mga almas, kaya pumasok sila sa bahay para magdago. Pero sa totoo lang, hinihingi din nila na makagat sila ng zombie. Kinakausap ni Min ang mga tao. Sinasabi niya sa kanila ang anumang bagay ay maaaring gawin para sa tamang presyo. Nagsisimula na ngayong gamitin ng pamilya ang zombie para kumita muli. Maraming tao ang nagmumula sa paligid ang estado na kagatin ng zombie at maging bata muli. Pagkatapos makalakam ng kaunting pera, dinadala na ngayon ng pamilya ang trailer sa loob ng kamali. Gagamitin na ito bilang bagong bahay ng zombie. Isang araw, dinala ng batang babae ang zombie sa isang hair salon, at nalaman na siya nga medyo gwapong lalaki. Pag-uwi nila, narinig ng dalaga si Min na nagsasalita sa telepono, nagbabalak na gamitin ang zombie para kumita ng malaki. Samantala, ang mga pulis ay natitisid sa ilan mga larawan ng zombie. Alam na nila ngayon. Kinabukasan, dinala ng batang babae ang zombie sa kagubatan at nilagyan ito ng ilang repolyo. Sinabihan niya itong umalis dahil ayaw niya para mapagsamantalahan pa. Nagsimulang maglakad palayo ang babae, ngunit sinundan siya ng zombie. Ang dalawa sa kanila ay naging malapit sa isa't isa.
Sinabihan siya ng batang babae na lumayo, at pagkatapos ay nagsimula na siya tumatakbo, ginagawang malinaw ang kanyang punto. Samantala, pumasok si Min sa trailer house. Napagtanto niya yun wala na ang zombie. Inilibot niya ang buong bayan para dito at kalaunan ay nahanap niya ito sa parehong lugar kung saan ito iniwan ng dalaga. Dinala niya ang zombie sa pinakamalapit na istasyon ng bus, at bumili siya ng 2 tiket para sa kanilang dalawa. Sa ibang lugar, isa sa mga kaibigan ni Mandak ay nagpakasal sa isang nakababatang babae tulad ng gusto niya, ngunit kapag oras na para halikan ang nobya, sa halip ay kinagat niya ito. Sa katunayan, lahat ng mga taong nakakuha na kagat ng zombie nagsimulang kumilos na baliw, at unti-unti silang nagiging zombie. Sa lalong madaling panahon, isang zombie outbreak ang nagaganap sa buong estado. Naabutan ng mga zombie ang istasyon ng bus din. Nang makita ito ni Min, tumakbo siya palayo sa takot, nang walang pakialam na iniwan niya ang sarili niyang zombie sa likod. Bumalik sa istasyon ng gasolina, ang hepe ng pulisya ay naging isang zombie, at inaatake niya ang pamilya. Hinampas siya ni Namjo ng kawali, ngunit may lumabas na pulis. Hawak niya tinutukan sila ng baril, dahil sa tingin niya ay inatake nila ang hepe ng pulisya. Hinihiling niya sa kanya na pumunta sa likuran niya. Gayunpaman, siya ay kinakain ng kanyang sariling pinuno. Nagtatakbo ngayon ang pamilya sa loob ng gasolinahan. Sila barikada ang pinto. May napakasamang ideya si June dahil gusto niyang malaman kung kaya niyang mga tuwiran ang mga zombie. Ang isa sa mga zombie ay tila nakikinig sa kanya, ngunit pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang ulo at sinubukang kainin siya. Sa kabutihang palad, nailigtas ni Namjo ang kanyang asawa, at ang pamilya ngayon ay hamarang sa lahat mga entry point. Sa istasyon ng bus, sinusubukan ni Min na magtago mula sa mga zombie, ngunit siya ay sapat na matalino upang matuklasan na ang mga zombie ay itinulid sa tulog. Ginagamit niya ang kanyang telepono para magpatugtog ng musika, pagkatapos ay ihahagis ito sa ibang lugar. Binibili niya ang sarili niya ng sapat na oras para sumakay sa kotse at umalis. Bumalik sa gas istasyon, isinusuot ng pamilya ang kagamitan upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga zombie. Ang mga zombie makapasok, at tumakbo ang pamilya. Gayunpaman, nakalimutan nila ang kahon ng pera sa likod. Si June babalik para kunin. Kinuha niya ito, ngunit inaatake siya ng mga zombie. Sa huling minuto, nagagawa niya tumakas sa bubong. Sa puntong iyon, sumama sa kanila si Min. Gumagamit siya ng ilang mga paputok upang magpaputok laban sa mga zombie. Gayunpaman, sinabihan siya ni June na huminto dahil baka matamaan niya ang mga gas pump at magdulot ng pagsabog. Nang walang magawa, pinakawalan ni Min ang mga paputok sa langit. Ang problema, yung spectacle umaakit sa atensyon ng higit pang mga zombie, at nagsimula na silang maglakad patungo sa istasyon ng bus. Nakapasok ang pamilya sa kamalig sa likod ng mga zombie, at sila ay nagpapahinga sa loob ng trailer. Lumabas sina June at Min sa kamalig, nagpapanggap na mga zombie hanggang sa sila makarating sa kanilang truck. Kahit naabot nila, nakalimutan nila ang mga susi ng truck. Gayun din, sila ay hindi sinasadya buhayin ng mga sirena, at pinalibutan sila ng lahat ng mga zombie. Sinusubukan ng kanilang kapatid na babae na tulungan sila, ngunit ngayon lahat tumalo ng mga zombie sa kanya. Gayunpaman, ang isa sa mga zombie ay ang kanyang sariling zombie, at hindi siya kumagat kanya. Kasabay nito, isa pang zombie ang nakulong sa bubong. Nakuryente siya ng ilang cable. Ang insidenteng iyon ay nagsasanhi ng karatula ng gasolinahan upang lumiwanag ang buong lugar, na parang isang party na kasisimula pa lang. May music din. Ang lahat ng mga zombie ay na-magnetize ng sign. Sa kabila nito, kaguluhan kasunod kaagad nang kumalat ang mga zombie sa buong lugar. Tumatakbo si June sa loob ng gasolinahan upang makuha ang mga susi sa truck. Samantala, ipinanganak na ni Namjo ang kanyang anak. Sinusubukan ng kapatid na babae na panatilihin ang mga zombie sa labas ng trailer. Ang kanyang magiliw na zombie ay tumutulong sa kanya, pero sobra lang ang mga zombie. Hinanap ni June ang mga susi at inihagis kay Min, na ngayon ay nagsimula ng truck at nagsimulang sirain ang lahat. Nasira ang isa sa mga gas pump, at nagsimula ang petrolyo umuulan sa paligid na parang fountain. Bilang isang himala, nakabalik si June sa truck at si Min ay umalis, sabay hila din ng trailer house. Tumingin ang babae sa likod at nakita ang palakaibigang zombie bukod sa iba pa. Gayunpaman, iba siya, sinusubukan niyang magbigkas ng ilang mga salita para sa kanya. Yung isa inaakala ng mga zombie na siya ay tao, at inaatake nila siya. Marahil siya ay pagkatapos ng lahat. Bilang isang gawa ng pagsasakripisyo sa sarili at kabayanihan, ang magiliw na zombie ay nagsisindi ng lighter at sinunog ang buong lugar, at kinuha ang grupo ng mga zombie sa kabilang mundo. Habang nakatakas ang pamilya, naging zombie si June, dahil siya ay nakagat din ng zombie, at kailangan nilang hihinto ang truck. Naipit nila si June sa loob ng truck.
Sa oras na iyon, lumilitaw din si Mandap mula sa kanyang paglalakbay sa Hawaii, ngunit nakita nilang hindi siya lumingon naging zombie. Marahil ay ganap na pinagtibay ng kanyang katawan ng zombie virus. Di nagtagal, nalaman na ng pamilya may kakaiba. May announcement sa radio. Sinabi ng isang babae na ang buong South Korea ay apektado ng virus. Ang taong nagpatibay ng virus ay maaaring pagalingin ang lahat ng mga nahawa ang tao. Matapos marinig ito, nagpasya silang gamutin ng virus sa tulong ng kanilang ama. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagpapagaling sila ng maraming tao. Siyempre, mayroon silang tulong mula sa magiling na zombie na ngayon ay isang tao. Kung ang mga zombie ay nakagat ng isang tao na dati ay isang zombie, maaari silang bumalik sa mga tao. Lahat sila ay masaya, maliban sa isang tao, at iyon ay ang ama, dahil kailangan niyang kumagat ang kamay ng mga zombie para pagalingin sila. Sa makatuwid, ang Mandap ay kailangang magtrabaho at magpagaling ang dami niyang tao. Tandaan na mag-subscribe sa aking channel, at magkita-kita tayo sa susunod.